kala nyo kahit nandito tayo, kukotang mo kayo uwi ako. Wala kasi. Tatawa kayo Kumbaga bugbog kayo sa trabaho. Wala kayong pahinga. So, walang formal na safety department si Pyro. So yung mga compliances kay Dole, sa mga ganong wala talaga. Yes, naiiyak ka. Hello again, viewers and listeners. Welcome to another episode of Pyro Talks, ang podcast kung saan mas maririnig natin ang kwento ng tunay na haligi ng Pyro Asia Protection Philippine Sea. This is Michael. And I'm Lyra. Isa na namang makabuluhang kwentuhan ang hatid namin ngayong araw. And this is special because part ito ng 15th year anniversary ni Pyro Asia. Pyro Asia today marks an extraordinary milestone. 15 years of protecting lives, properties, and dreams. And for over a decade, Pyro Asia Protection Philippines Incorporated has been one of the forefront ensuring safety and security for countless family and business in fire protection. Kaya naman ngayong araw makakasama natin ang ilang empleyado na higit 5 taon na sa serbisyo. Hindi lang sila survivors, but they are resilient champions who stood the test of time. Siguro sir, let's start this episode by introducing ourselves po mula sa pangalan natin, sa position, and ano po yung departamentong hawak natin. I'm Ronaldine Cava, Sales and Marketing Manager, and hina-handle ko po ay Sales and Marketing Department. good afternoon. Engineer Mark Anthony Tonggol, PMS Manager from PMS Department. Magandang hapon po. My name is Kim Anthony Daronila as Operation Managers. Nga po pala si Ben Harvey Abanyo II, Procurement Manager. Hinahandle ko po yung Procurement Department. I'm Engineer Lonnie Crisostomo from Engineering Department. I'm the Engineering Manager. Ako naman po si Michael Jason Tonggol. Sa Finance Department po kami, and then I'm currently the Finance Manager. Jonah M. Lyron sa Accounting Department, Accounting Manager ng Pyro Asia. I'm Joanna Saraba po, from Finance Department, Finance Head po. I'm Gary Arcega, EHS Department Head from Health and Safety Department. Hi, I'm Joanna Fernandez, currently HR and Admin Assistant Manager from HR and Admin Department. Charlie Gondo, from Procurement Department. I'm Purchasing Head. Hello, good afternoon. I'm John S. Gabriel from Accounting Department, and I'm the Accounting Head, currently Accounting. Hi, I'm Abigail Valerio, Marketing Head, and from Sales and Marketing Department. James Panagsaga, Billing Head from Procurement Department. Hello po, John Robert Epomuceno, Preventive Maintenance Head from Preventive Maintenance Department. Good afternoon, Raymar Agustin, Operation Head from Operation Department. Good afternoon, I'm Christian Pastrana, Engineering Head from Engineering Department. Let's start light naman po. Kamusta kayo and kamusta po na part kayo ng 15th year anniversary ni Pyro Asia po? Let's start with Ma'am Rona po. Masaya kasi kasama tayo dun sa isa sa biggest milestone ni Pyro. Ano yung saya, Ma'am? Masayang masaya. Wow. Kasi masaya nga. Kasi syempre, confirm. Yes. Iyon, basta masaya. Masaya. Yes, Ma'am Abby. Na-shock ka dun, Ma'am. Masaya din and very grateful dahil part ako ng 15th year anniversary. Nakaabot pa. Wow. Yes, Ma'am Jo. Ma'am Jonah. Okay lang ako. Happy kasi umabot tayo sa 15. Sana umabot pa, tuloy-tuloy pa. Looking forward sa more success ni Pyro. Happy naman. Wow. Kayo naman, Ma'am.
Pare-pare sila siya magtotoo. Nagtampo sila. Apat sila magtatabi. Happy po kasi syempre ayun nga, nakasama sa 15th years anniversary ni Pyro, nakaabot sa 15th years, and yun, looking forward din na maraming pagtaon nakasama si Pyro. Same lang din ng mga sagot nila. So, masaya ako. Kasi kahit na bago pa lang ako, naabutan ko yung 15th year ni Pyro Asia. Loud and proud. Wow. Kasi 15 years, although hindi naman ako pioneer, pero tinuturing ko na ng family talaga ang Pyro Asia. Doon na tayo with our women. So, sa men's naman tayo. Kay Sir. Yes, Sir Ben. Kay Sir Ben. Naiiyak ka. Oh my God. Wala ba tayo naiiyakan ng portion? Masaya ako kasi umabot ako sa 15 years. Napakadami kong nasaksihan sa company. Napakadami kong pinagdaanan. Ilang beses na rin ako natanggal. Pero naabalik. Wow. So, nagpapasalamat ako sa aman. Okay, sir. Ako naman, ma'am, thankful ako kasi una sa Panginoon, syempre, bihira yung mga company umaabot ng 15 years. Ngayon pa kasi, bago mag-10, wala na, dissolved na yung company. Pero tayo, di ba, growing stronger tayo, parang kaya, yun, parang pakiramdam ko thankful talaga tayo dapat lahat kasi yun nga, growing stronger at on fire pa rin yung Pyro pagdating doon sa mga project. Yes. Kaya naman Sir Mal. Kagaya nung sinabi nila, happy and proud kasi yun nga, bihira ang makarating ng 15 years, hindi lahat ng company naaabot yung ganung katagal. So, proud kasi after 15 years, nandito pa rin si Pyro. Tsaka yun nga, sabi ni Sir Jason, going strong pa din. Proud na proud ako kay Pyro Asia since na ang 5 unang atang nakapad sa anniversary ni Pyro. So, hanggang ngayon, andito pa rin ako. So, nag-reservation pa rin kay Pyro Asia. Wow. Sir Lani po. Super proud, syempre. Hindi na biro yung 15 years ni Pyro Asia. So, makikita natin yung sa tagal ng company, doon mo kasi ma-appreciate kung ito ba ay reliable or ito ba ay mapagkakatiwalaan kung isa kang kliyente. So, I'm proud na part ako and also meron pa rin marami pa din nagtitiwala kay Pyro Asia na client natin. So, hoping na maging 50 years anniversary pa ang kinasa ni Pyro Asia. Amen, sir. Sir Christian. Ano po, masaya rin. At the same time, di makapaniwalang nandito pa ako. Bakit, sir? Hindi na makapaniwala. Kala ko first and last ko na yung yung 2010, yung 10th anniversary ni Pyro Asia. Pero hanggang ngayon, nandito pa rin. Si Sir Jaro po. Ikaw, Sir Jaro. Ayun, masaya din po na makabilang dun sa 15th year anniversary ng Pyro Asia. Yun lang po. Masaya ka naman, Sir. Masaya si Sir. Ano yan? Nakaka-overwhelm kasi. Wow! Dito daw po nakilala ni Sir forever na. Forever na ba talaga, Sir? Opo. Wow! Recorded din ba? Ganun ka nga, sir. Shoutout po naman dyan. Shoutout nga dyan, sir. Sino ba yan? Si Ma'am Wendy po. Lasing sa ibabaw ng cupcake ko. Siyempre, proud ka, diba? So, Sir Glaymore, hindi ba niya rin po ba na-meet yung Ibang forever. I feel blessed, tsaka kasi thankful ako dito ako na regular eh. Yung pinasukan ko dito ako na regular sa Pyro. Si Sir James po, ikaw po Sir James. Siyempre thankful na naging part ako ng 15 years. Looking forward na sana tumagal. Si Sir Chap, ikaw po Sir Chap.
Kalain mo, 15 years na, no? Talagang akalain mo, sir. Pioneer. Medyo matagal na ako, pero sana tumagal pa rin si Pyro siya. Yun lang. Si Sir Gary po, ikaw po. Ako, I'm thankful saka proud na so kasi thankful na naging part pa ng pang 15 years saka proud na rin kasi kahit pa paano may konti tayong contribution siguro nun sa 15 years na yun ni Pyro Asia. So I'm very thankful na. Siyempre lahat naman tayo may contribution kay Pyro Asia at hindi makakarating si Pyro Asia sa 15th year kung hindi rin naman dahil sa ating lahat. So, throughout those experiences po na na-experience natin here in Pyro, kapag binabalikan po natin yung mga memories na yun or moments na yun, ano po kaya yung naaalala natin? Na talagang tumatak sa atin na from the first day hanggang ngayon, parang bumabalik pa rin yung moments na yun. And paano siya naka-apekto sa ngayon po? Nung first day ko, nag-start ako. Syempre, hindi naman pa ganun ka-familiar sa pagko-code, lalo na fire protection. Kasi hindi naman, alam naman natin na napaka-lawak ng mga system ng FirePro. Na akala ko dati FireX lang, yung pala, iba pala yung clean agent, marami pala siyang components na kung ano-ano. So yun, parang na-stress ako nun. So paano ko ba ito isu-survive? Then sabi ko, tatagal kaya ako dito? Yun yung tumatak sa akin nung mga first year ko. Then kasabay din kasi nung unang taon ko kay Pyro, yun din yung mga year na na maraming umaalis. So sabi ko, bakit sila nag-aalisan? Mga ganong questions. Then sabi ko, baka sa susunod alis na din ako. Pero yun nga, nakita ko kasi na masaya talaga dito sa Pyro kasi hindi mo mararamdaman yung bigat ng trabaho Kasi may kasama ka, hindi ka mag-isa. Then talagang lahat ng kailangan mong knowledge, ipifeed sa'yo. Parang kulang na nga lang yung mga supervisor mo yung gumawa ng trabaho mo. Sa sobrang pag-feed nila ng knowledge sa'yo, lahat i-instill nila sa'yo. Kahit yung mga napakasimpleng trabaho, yung kahit nga yung pagre-ring bind, tuturo din sa'yo kahit ni Sir Neil. Saka yung mga pagkakat ng picture, yun, naramdaman ko na nakasupport din talaga sa'yo yung mga kasama mo. Ngayon naman po Sir Jason. Ako ma'am, ang hindi ko makakalimutang experience, siguro alam din ng iba, lalo yung mga nandito na nung way back, hindi ako nagkakamali, 2019, yun yung time na nag-ibang bansa kami. Nagpunta kami ng Malaysia, Singapore. Yung iba mga first timer, yung iba nakabalik na rin. So doon ko nakita na how generous yung company, di ba? Siyempre, bihira naman yung ganyan, yung company na dadaling kayo sa iba't ibang lugar. What more, ibang bansa pa, di ba? So talagang very thankful kami nun, tsaka nakita namin talagang si Pyro kapag meron, talagang ibibigay naman niya talaga eh. So ibabalik niya rin sa tao yung mga dapat nasa kanila. So nauna pala si Pyro dun sa yung trending na manlilibre yung manager sa dadalhin sa di ba parang last year lang yun, pero nauna pa pala si Pyro ng pag ganon. Yes ma'am Abby, gay naman. Ako kung mabalikan yung mga umpisa ko, ito ang nagpahirap sa akin. Bakit siya nahihirapan yung nasa department ko siya dati. Receptionist kasi ako dati, so as a receptionist, kailangan mong i-support yung mga, hindi pa kasi ganun kadami yung staff. So, kailanganin kapag receptionist ka, kung kailangan kang utusan, liaison, so lalabas ka, utusan ka ng Jonah. So, sobrang kasalanan mo pala ng Jonah. Kaya ayun, lagi ako nasa labas, sinutusan niya ako. Kailangan ko makakota ng mga pa-receive, collection. Na hanggang ngayon, yun pala magagamit ko kasi sales, lalabas din pala. So yun. Rain or shine dyan ma'am, rain or shine. Tapos mahimatay o mapunta sa MRT na nahimatay. Pero yun nga, kita mo naman, ang nakakatibay din pala yung gano'n. Nakakatibay sa buto. Hindi sa experience. Sa buto. Kasi si Ma'am Jana is, iniisip niya lagi na pag kaya niya kasi, so kaya mo din yun. So ganun, binibigyan ka niya ng ganong trust na ako nga kaya ko yun. So kaya mo din yun. Hanggang sa madadala mo na yun, magiging through the years, magiging motivation.
ayun. Pero kung experience, madami pa. So, saka ko na-share. Yes. Wow. Ikaw po, Ma'am John. Ano? Charot. Hindi kasi ano yun. So, hindi ko alam kung ako yung pinaka matagal dito. Pero, sunod dun sa pioneer na kakilala ko, parang iilan na lang kasi kaming matatagal dito sa office. Tapos ngayon, yung kung babalikan yung mga first years ko dito sa Pyro, yung sinasabi ni Ma'am Abby na yung sinasabi ko, pag sinabi ko sa kanila, puntahan mo to, 10 invoice. Pag sinabi kong kaya mo. Kasi na-instill sa akin ni Pyro na kasi yung mga inuutos ko, napagdaanan ko din yun. Bali, naging parang taga-pa-receive din ako ng mga invoice, taga-collection din ako. Tapos, naranasan ko, parang ang training ground kasi ni Pyro, sa baba ka muna, tapos ituturo, step by step ka niya. Dito, step by step pala. Bago ka sumakses. Kunyari, taga-pa-receive ka ng invoice. Doon, natutunan mo na yung mga palabas-labas, mga directions. Ngayon, pagkatas nun, ang susunod na ituturo nun sa'yo, paano gumawa ng invoice. Yung computation ng mga ganyan, ganon. Tapos sumunod na itinuro sa akin kung paano mag-encashment, mag-segregate ng mga lahat yung natutunan ko kasi nga, syempre nung nagsistart si Pyro, unti pa lang naman yung mga employees niya. So, ang natutunan ko nun, kailangan, habang tumatagal ka, nalelearn mo yung mga dapat mong matutunan. Tapos kailangan mag-step up ka. Yan naman din yung sinasabi ko sa mga yung employees, tsaka yung mga employees na parang hindi, yung parang nagko-comfort zone lang sila. Sinasabi ko, mag-step up kayo. Kasi, pag hindi kayo nag-step up, dyan lang kayo. Tapos, walang magiging growth. So, parang ang masasabi sa inyo nung iba na nag-step up na bago, ba't sila, tagal-tagal na nila, hindi sila nag-step up. Tapos ako, dapat, sa sarili mo pa lang, sabihin mo kagad na, uy, dapat mag-step up ako, ganon. Yun yung mga dapat, kasi, hindi lang naman sa sarili mo yun eh, kumbaga, tinutulungan ka din ng kumpanya eh. Kaya kailangan tulungan mo yung sarili mo. Ganon yung in-instill sa akin yung tayo. Kayo naman, another Ma'am Jo. Siguro kung babalikan yung first year ko kay Pyro. Kasi pumasok ako dito pandemic eh. Tapos, ayun, yun yung isa-isa na kaming nagpa-positive. Positive saan, Ma'am? Positive ayun yun, parang doon ko doon ko talaga sobrang na-appreciate si Pyro nung time na yun kasi sinusupport pa rin ni Pyro yung mga taong naka-quarantine. So, di ba naka-quarantine kami nung so nagpapadala ng bigas, ng groceries, mga ganun. So parang sabi ko, di ba syempre sa ibang company, hindi mo naman sure kung magagawa nila yun, di ba? Pero at least yung na-experience ko yun kay Pyro, sobrang thankful. Tapos ayun nga, naka-quarantine kami, so hindi kami nakakapasok, ay di wala kami income. So parang ang naging ano ni Pyro nun, mag-work from home kayo kung kaya nyo. Para syempre at least kahit pa paano, kumikita ka, di ba? Kasi kung, ayun nga, yung pandemic, sobrang hirap ng, ng buhay nun, di ba? Ang hirap lumabas. Kaya, sobrang thankful kay Pyro nung first year ko na yun na talaga. Sobrang takot din ako na, alam, makakabalik pa ba ako kay Pyro? Kasi yun nga, nung nag-positive, sobrang hirap din. Tapos, kung makakabalik pa ba ako kay Pyro? Kasi months pa lang ako nun eh. So, hindi ko alam kung marirenew pa ba ako or ano. Kaya ayun. Pero ma'am, ngayon, nandito ka pa rin. Hindi ka pinabayaan yung Pyro. Oo, yun nga. Kaya sobrang thankful kasi yun. Sobrang ma-appreciate mo si Pyro sa mga ganung pangyayari sa buhay mo. Kaya, sobrang talagang yung taon na yun, sobrang blessed ko na nung nakabalik ako, nagtuloy-tuloy kasi yan, andito pa din ako kay Pyro. Yun talagang pinaka-memorable para sa akin. Amen. Saka, yun nga, dati kasi ng pandemic, though hirap talaga lahat ng companies. Though kahit si Pyro alam namin na mahirap din talaga yung financial status. Pero nag-open pa rin siya ng loan. Tsaka ng mga support sa tao. Tapos yun nga, work from home is skeleton. Then yung mga transportation, syempre walang mode of transport nun eh. Hindi naman lahat ng staff may sasakyan. So
pati din syempre yung mga mga katrabaho din, kapwa katrabaho na may sasakyan, talagang yung mga pwede nilang daanan, drop by, sinasabay, para lahat makakapasok, kahit skeleton. So, yun, doon mo na din talaga na kapamilya din yung turing sa'yo ng mga katrabaho mo. Kasi talagang para lahat kayo sabay-sabay na may income, dadaanan ka para makapasok. Tsaka ko, naalala ko parang nagbigay talaga si Pyra ng cash assistance. Meron siyang binigay. Actually, ma'am, parang kung tayo as employees, parang tayo, china-challenge tayo ng company natin through our capabilities and abilities. Pero tayo as employee, parang doon din pumapasok yung pagkakaroon natin ng challenges sa kumpanya, kung ano yung kaya niyang ibigay sa atin outside doon sa work na ginagawa natin. So doon pa lang mapuprove natin that Pyro Asia talagang nagke-care po sa mga empleyado. Pyro Asia care. Si Ma'am Jonah naman po, on your part po. Siyempre, before yung experience, gusto ko siyempre mag-thank you kay Sir Jason. Kasi siya yung nag-backer sa akin para makapasok dito kay Pyro. So, hindi ko magkakaroon ng experience dito, hindi dahil sa kanya. So, yung experience ko dun sa first year, sobrang challenging. Kasi para akong tanga that time, hindi ko alam kung anong ginagawa ko, lalo nung bago ako. And then, yun, thank you din kay Ma'am Jonah Layron kasi sobrang patient niya sa akin during that time, especially dun sa payroll. Talagang tinuro niya sa akin lahat. Kahit na, ayan, at nagagalit siya. Nagagalit talaga siya. Nagagalit siya sa akin. Pero medyo kalmado siya. Normal niya yun ba? Normal niya. So, hanggang sa matutunan ko siya, then, ayun, pangalawa yung mga kasama ko din dito sa office and then sa department, yun, nakahanap ko ng mga friends. And then, lahat naman po dito is mababait talaga. So, wala akong masasabi pagdating doon. So, masarap silang kasama. Yan. Si Ma'am. Ako naman, actually, siguro yung Pyro Asia answered prayer sa akin. Kasi, nag-stop ako mag-work 2006, 2007, gano'n. So, yung corporate world ko nawala. So, ngayon, nakapasok ako sa clinic na kapag pero saglit lang din yun. Tapos, everyday, pag galing ako ng clinic, may nadadaan ako simbahan. So, everyday pumupunta ako doon. Dadasal ako, sabi ko, sana makahanap ako ng trabaho na para sa akin, yung talagang everyday yun, everyday. Tapos, yung time na yun, one time, nakausap ko yung bunso nila, Sir Mac, accounting graduate din kasi yun, nandito siya si Angge. Sabi ko, Ge, wala bang sa inyo? Wala bang hiring sa inyo? Sige, Mami Jo, pagka meron, sabihan ko ito. Tapos, December or sabi niya, kinulit niya ako, Mami Jo, sa amin, mag-end of contract na nga daw siya. Ikaw na lang pumalit sa akin. Sabi ko, kaya ko ba? Sabi, sige, kaya mo yun. Kasi nga pareho rin naman kami ng course. So, yun. In short, naipasok nila ako. Kaya thankful ako sa family nila talaga. Mga mga anak-anakan ko yan dun sa lugar namin. Kaya tawag sa akin ng Ma'am Jo. E di yun. Tapos si Ma'am Jonah. Jonah ulit. Actually, eto walang halong biro. Nag-counter ako kay Ma'am Jonah noon. Nagandahan ako sa kanya. First day. Nakalimutan ko ba? First day na? First day lang daw, ma'am. First day lang ako. Wala na second day doon. Masyado ko lang siyang busy. Tapos hindi pinalalabas sila. Hindi ako naman, syempre. Unang trabaho din, sipag ko. Sige, labas, sige. Babalik pa ako dito sa office noon. Ganyan. Pero syempre, subordinates niya ako. Siguro, alam ko nakukulitan siya sa akin noon kasi konting ko tanong. Kasi ayoko magkamali. Ayoko sabihin na bida-bida ka tapos hindi ka nagtatanong. Pero yung pagtatanong ko naman, alam ko naiinis siya sa akin kada tanong-tanong. Pero at least, nag-guide naman niya ako. Diba? Tapos yung challenge sa akin yung temper niya. Promise. Jonah, hindi pala ito Pyro Talks? Oo, kasi Sir Mac parang meron din siya. Meron din yung Jonah din ba yun? Yung pinay-pounds lang to. Hindi pa rin experience kay Pyro. Experience pa rin kay Jonah. Kasi pang Jonah, tough love ang kanya. Wow! So, nagpapa-experience
sa'yo yung hirap, yung ano, pero alam mo deep inside may soft spots sa heart mo. Wow! Which is yun na yung lumalabas sa kanya ngayon. Alam kung bakit puro siya? Kasi siya nga yung isa sa pioneer. Kaya halos yung mga bago, siya yung lahat dumaan sa kanya. Lahat ng mga bago dito dumaan sa akin. Kakaiba siya magmahal. Ayun, tapos sabi ko, May pamotor na. kinonsider ko na yung Pyro Asia. Sana all. Sana all. Wala na after 8 hours, wala na after uwian, wala na. Parang talaga, second family na talaga. Kasi siya yung nagbigay sa akin ng chance ulit na makabalik sa corporate. Yes, kayo naman po, Sir Kim. Yung first day ko kay Pyro Asia is hindi talaga ko totally nakatapak sa opisina ni Pyro eh. So na-recruit ako doon sa Cebu. Sa Cebu ako na-recruit kasi may project kami doon, may project si Pyro Asia doon sa Cebu. Yun yung doon ako yun yung na hindi ko makakalimutan. Kasi pinasok ako doon, wala ko kalaman sa trabaho, ano gagawin ko? Ano gagawin ko dito? Sabi ko, ano ba itong Pyro Pro na to? Ayun, nakipag-meeting ako doon hindi ko naman ito alam pero pinag-aralan ko sa katagalan hanggang sa natapos ko yung projects. Ayun, after nang natapos ko yung projects, ayun na, pinapunta na ako dito sa kay Pyro Asia sa office. So, ayun, wala akong gasto-gasto doon kasi sagutin Pyro Asia yung ticket ko. Wow! Ganun ako ticket. Ganun ako si Pyro Asia. So, every na mag-uwi ako ng Cebu, si Pyro Asia nag-handle ang ticket ko. Wow! Sir Gary, ako yung experiences niyo pa. Early years ko kay Pyro, sabak agad eh. So ang apply ko ay safety officer pero 4 days lang yata ako rito sa Manila. Destisino agad ako sa Mindanao. So, ang layo agad from Luzon to Mindanao. Tapos handle ka agad ng project, major project agad. So isang project, 3 systems. So ano naman kasi hindi man ako iba na sa Pyro Pro dahil sa previous na trabaho ko, Pyro Pro na talaga dati ang ko. So walang problema sa trabaho. Ang naging ko nung initial is wala kang engineer sa site. So ikaw ang yung mga nagsimula. Ikaw ang hahawak lahat. So wala namang ganong problema. Kasi konti lang na yung mga engineer. Pamilyar ako. So siguro ang isa sa pinaka medyo naging matindi kong test dyan siguro is yung mga times na pumunta ako sa Mindanao na ako lang mag-isa. Hahawak ako ng malaking project, wala akong kasamang hire. So ako lang, mag-hire ako ng local doon. Hawakan ko yung project, tapos mga locals lang, tatapusin ko yung project. Babalik ako ng office, hindi ako kilala ng mga staff sa office kasi hindi na ako nakikita. Totoo lang, parang tulad ko. Actually tulad ko, hindi ko ganun ko familiar si Sir. Kasi yun nga, hindi ko rin masyadong nakikita si Sir Gary. So recently ngayon, medyo nag-stay pa nga ako sa office ngayon, siguro 4 years. Pero yung mga early years talagang hindi ako napupunta ng office. Pupunta ako pag mag-Christmas party lang. Parang guest, mga ganun. Guest pala palagi si Sir. Kaya minsan, hindi ka papapasukin kasi akala nag-a-apply ka. Sino yan, sir? Sino yan papapasok? Sino yun, sir? Ako, JT. Ikaw naman po, Sir Cha. Ay, naantay ng lahat. Sir Cha. Ako naman, yung experience ko tawag dito. Anong experience, Sir? Marami. Bali, marami akong gusto dati puntang lugar. Ay, naging driver ako ni Pyro. Company driver. Ano kayo nag-start, Sir? Company driver? Hindi, nagano muna ng installer. Tapos mga 3 days lang, nagkaroon ako ng license. Sabak ulit, diba sa galing. Sabak. Kung sabak kasi dati talaga. Kung anong meron ka, yun, pwede na yan. Ganun. Kasi wala namang choice eh. Kundi kagatin mo na lang. Paano kagatin? Hindi, trabaho dahil trabaho. Parang nakakatakot si Sir. Hanggang sa marami nang alam na lugar.
Subok. Si Jonah naman ang... Kinagat mo Si Jonah naman minsan tinutulungan ako sa collection. Dumaan ka na. Nangailangan siya ng mga, sino pwede yung mga lekta. Kinukuha na namin para makalis sa, kasi iyakin yun eh. So, sila sir nakakakita nung iyak ni Mama Jo. Lahat ng mga Hindi mo pa siya na, hindi ko pa Guide na kasi siya eh. medyo improving. Yes! So, kung tutuusin, hindi naman biro na ang 5 years sa isang company. Ano para sa inyo ang sikreto ng katatagan? So, paano, anong reason, anong secret nyo ba't po kayo nag-stay ng sobrang tagal kay Pyro? Ma'am Rona. Gulat ka diba? Gulat ka? Baka malast Sige, day ma'am. ako. Last day ako siya rin. Bakit ako nagtagal? Syempre, iba kasi yung feeling and fulfillment na pumasok ka dito, nagsastart mag-grow yung company. Then kasabay mo nag-grow ka yung company din, ganun, nag-grow din. So nabi-witness mo yung hardship nung bawat isa, ng bawat department. Then yung mga, syempre nabi-witness mo din eh. Si Pyro kasi siya, napaka-transparent niya sa lahat ng employee. So pag may problemang nararanasan yung company, ka din, nabi-witness mo din siya. Kasama ka din dun sa nagpo-formulate ng solusyon. Siguro yun, ang open kasi ni Pyro na i-involve lahat ng tao. Hindi, kahit yung mga mabibigat na decision, kasama ka. So, napipil mo kasama ka din nag-grow. Tsaka hindi siya madamot sa hindi madamot sa growth si Pyro. Saka, imbis na maghanap ng, halimbawa, kagaya ako, nag-start ako as OJT. Then, inabsorb ako, naging sales executive. Then, all over the years, tumataas din yung position. So, hindi ka nagme-maintain dun sa kung kung eto kang pumasok, pagkalipas ng 10 taon, ito pa rin yung position nyo. Hindi ganun. Din, parang kumbaga nag-grow din yung ina-acknowledge din yung yung skills mo, kung ano yung mga na-accomplish mo, nare-recognize din. Which is, nakaka-fulfill siya, nakakataba ng puso. Tsaka nakaka-motivate na lalo kang magsikap. And most importantly, kaya din ako nagtagal kasi yung management, naniwala sila dun sa kakayahan ko. Na kahit na, parang sa sarili ko sa loob ko, alam ko di ko kaya. Na kaya ko ba to? Parang di ko kaya. Tapos pag sinasabi ko, lalo na kay Sir Neil, parang di ko kaya. Hindi, kaya mo yan. Lagi siyang may word of encouragement. Lagi mong, kaya mo. Parang, ako nga hindi ko nga, hindi rin naman ako nakatapos, sabihin niya. Pero kinaya ko. Kaya mo rin. Yun, naniniwala siya sa tao niya, sa capabilities ng tao niya. So, hindi siya hindi yung mga kasama mo na ida-down ka dahil wala kang knowledge dun sa posisyon. Hindi, tutulungan ka nila na kaya mo yan, ito yung pwede mong gawin. Ayun. So, yun yung main reason ko. Oo. May support system ka. Yun yung main reason ko na kung bakit ako nag-stay. Then, bonus na lang din na, na magkakasundo kaming lahat. Na parang kaming family. May mga kuya ka, may ate ka, diba, may mga kapatid ka na bubulihin ka. Yun. Kasi iba kasi yung papasok ka sa opisina. Ito first job ko. Pero may mga friends ako na nagkukwento sila ng story nila. Sabi ko, hindi ko yan na-experience sa amin. Na pagpasok ka sa office, ayan agad yung problema. Hindi. Minsan nga kahit problemado kaming lahat, tinatawanan lang namin. May oras pa para tumawa. Tinatawanan, inom-inom lang. Ayun, inom-inom din. Pinaikot yung problema sa baso. Wow! Ayun. Kaya naman po, Sir Chuck. Ako. Yung akin naman, tibay ng loob, saka pakikisama sa mga katrabaho. Yun lang naman importante na pag hindi mo alam, pwede mo magtanong. Communication is the key. Oo, tama. Kasi minsan may mga alam din ako na sinishare ko din sa kanila, tapos may mga hindi din akong alam. Sinishare naman nila. Yun lang naman sa akin
tulad sa amin sa department namin, nagtutulungan kami. Meron kaming kung may tawag dito, teamwork yun. Pag ikaw mag-isa, hindi mo kaya, kailangan mo ng tulong, nandiyan naman sila. Sabi nga nila, no one is an island. Diba? Yun lang naman sa akin. Kayo naman po, Sir Mac. Parang nakatingin na si Sir Mac doon pa rin sa mata ko. Naramdaman ko na kasi tumingin ka sa akin. Lumayo na natingin sa akin si Sir Mac. Parang ano pong reason ba't kayo nag-stay pa kay Pyro? Siguro kasi kay Pyro kasi parang ang pinaka gusto ko kay Pyro yung work-life balance na, di ba, sa mga ngayon, mga Gen Z ba yun, mga millennials, yun na yung nila eh. So kay Pyro, may ganun dito kay Pyro eh. Kumbaga, binibigyan ng importance ni Pyro yung work-life balance kasi sa experience ko dito, hindi ako nagka-problema pagka yung gagamitin mo yung leave mo, yung mga occasions sa family mo. Parang wala namang hassle na magpaalam basta regarding sa family. So hindi kagaya sa ibang company na hirap kang magbakasyon, yun, kumbaga bugbog kayo sa trabaho, wala kayong pahinga ganun. So, kayo naman po, Sir Lon. On your part, sir. Sa akin, sa 5 years siguro hindi ka mag-i-stay kung hindi ka masaya sa trabaho mo. Yun yung pinaka driving motivation mo siguro as a empleyado dito sa corporate world. Siguro kasi last mga 5 years namin, marami kaming bonding dito sa office talaga. Meron kaming mga time na lahat ng office staff nagko-comedy bar, nag-chill out kami para matanggal yung stress sa trabaho, para mag-reconnect yung mga ibang hindi na namin nakikita kasi nasa site lang palagi, parang ganon. So talagang hindi mo maramdaman na puro trabaho. Dahil kahit nga personally sa sa tinitirhan ko dati na gagather kami doon, napakaliit nung tinitirhan namin na kwarto, pero pagka nag-aya yung may ayahan na nangyayari, doon kami babanding. So hindi lang sa alak pero yung connection namin, doon kasi natin yung nabibuild natin yung samahan. Na konting problema ng isa, madadamayan. Hindi yung sobrang na may problema, hindi nararamdaman ng kasama, parang ganon. So, yung band talaga na yan, parang yun yung nagbigay ng, kaya nagtagal. Nagtagal po kayo kay Pyro. Yes. So parang hindi lang kayo dito, parang magkakatrabaho, family and friends na talaga kayo dito. Yes, hindi lang sa mga katrabaho, pati sila Sir Neil, kung kami sa labas, parang magkakabarkada lang kami, parang gano'n. So, na ilalabas namin kung ano yung problema. Siyempre, last but not the least, ang pinakamatagal kay Pyro, Ma'am Jo. Kukulipino. Ba't parang ano po yung nyo? Pa po kayo nag-stay kay Pyro? Bukod sa... nag-i-stay. Siguro yung dun sa first 5 years, yung drive ko kasi nun talaga. Kasi pa ako nun bata pa ako. So matanda na ako. So ilan taon ka dito nag-start? 21 ako nag-start dito. Tapos ngayon, 32 something. Ano na siya? 39. Ay, hindi yun. Basta ganun, mga bata pa ako. Tapos, ang drive ko noon. So, 21 plus 15. Kasi sa 21 plus 15. Bali, kasi, parang ang ko noon, yung love ko, hindi lang sa
mag-work pati sa mga katrabaho. Sa mga, yan, technical. Hindi sa hindi yung love na Family. hindi, wala pa siya. Family. Parang yung care, yung parang concern ko sa kasi noon ang ko, parang gusto ko, ka-vibes ko lahat ng mga technical. Mas gusto ko, ka-close ko yung mga technical, ganyan. Kasi technical lang. Specifically ang sino? Yun kasi yung first 5 years. Specifically. Mahina na dyan lang ba ang gusto niya ka-close. Pero hindi naman sa atas I-mention mo. Di, wala pa nang si Sinard ngayon. Ngayon kasi wala na ako pakialam sa technical kasi may gawa na. Yun. Tapos dito rin pala, ikaw dito rin ako nakahanap nung Forever. Hindi ko alam kung forever, pero existing. Ayan. Tapos, yun nga, yung drive mo, yun nga, yung katulad ng sinabi ni Sir Lonnie, hindi ka naman magtatagal sa isang kumpanya kung hindi ka masaya. So, masaya ako nung kahit naman ngayon masaya ako. Pero yung, kasi syempre may mga struggles ka din naman. So, yung doon papasok yung struggles mo, pero may support system, hindi lang ng mga katrabaho mo, kundi pati nung boss mo. Kasi tsaka ang kasi noon, yung boss natin, si Sir Neil, hindi lang siya basta boss lang. Parang siya mentor. Mentor, family, parang siya, parang hindi kanya ituturing na employee ka lang. Kasi pag nararanasan namin yan kapag yung dito sa trabaho, pagka syempre nababurnout ka, pagod, ganyan, o kaya may problem kasi di ba sa accounting, syempre ang natin, kailangan nating ng collection, so syempre yung mga kailangan nating i-provide para sa company, yung pressure nun, may minsan iniiyak mo na lang, iyakin naman ako. So, tas minsan, dahil nga hindi, parang kumbaga, si Sir, open ako sa kanya. Minsan nag-send ako ng yung emoji na nakaganon. Sabi niya, ano yan? Sabi ko, pagod na. Sabi ko. So, tas sabi niya, kaya mo yan, kaya natin to. Ganun lagi niya sasabihin, kaya natin to. Parang kumbaga, syempre yung mindset mo nun na, yung kaya natin, ibig sabihin hindi lang ikaw. Kasama ka. Kasama ako, kaya natin to. Tapos lagi kong sinasabi, kaya. Tapos pagka kunyari, naiisip ko na napasuko na ako, naghihingi ako ng encouragement sa mga tao dito. Minsan, kay Rona. Di naman, si Rona, kahit ganyan-ganyan yan. Minsan bad trip din ako sa kanya. Pero, pagka kunyari, yun na yung nagsishake na yung self-esteem ko, sinasabi ko, kaya pa ba natin? Sabi niya, kaya natin. Sa Jason. Diba, mo rin yan? Ayaw mo si Jason. Yan si Jason. Si Jason kasi nakapagpa-trigger ng every class. Sino yung taga-pindot? Oo, taga-bal. Pero thankful din naman ako kay Jason kasi si Jason yung siya, pagkadating niya, re-remind ka lahat ng pwede niyang i-remind sa'yo eh. Kaya naiinis din. Kasi dami ko nang ginagawa, re-remind ka pa. Ayan, tas yun nga, yung trust sa boss, yung pagiging kasi meron, ito talaga yung meron kasing time na parang na feel ko na para akong ni Sir Neil, na hindi lang niya ako employee. Lumabas kami noon, tas alam niya kasi daw marunong lumangoy. Tas sabi niya sa akin, dito ka lang sa tabi ko, kang lalayo, di ka marunong lumangoy, sabi ganyan. Tas ginanon niya yung ulo ko. O kaya pag umiyak ako. Yung ganun kasi sa akin, yun, patapik na parang kumbaga, huwag ka na umiyak, ganyan. Pag ginanong ka namin, di ka na. Hindi! Iba yun pag kayo. Sir Neil. Ayun, good boy. So pala, sinasabi si Sir Neil. Asawa na si Sir. Hindi nga namin ibig sabihin. Pero nakakatuwa na may ganyan kang magkaiba kasi ang boss sa leader. So, pero nakakatuwa kasi ganun si Sir Neil dito sa Pyro Asia. Then, totoo din naman na yung environment talaga ng workplace, yung reason kung bakit ka mag-stay. So,
Ano po din yung turning point na parang trial by fire na talagang challenge kayo? And unang meet ko kay sa client, minura kagad ako. Ang gagawin mo dito, putuloy natin yung paa mo. Meron nga lang hindi siguro talagang hindi mo maiwasan minsan yung aksidente. Stress sobra talagang hindi ko na din alam.